Tumagsa sa Manila North Cemetery ang mga kababayan nating naglilinis ng mga puntod ng kanilang mga namayapang mahal na sa buhay. Ngayon kasi ang deadline para sa paglilinis ng mga puntod at ipagbabawal na ito simula bukas, gayon din ang pagpasok ng mga sasakyan sa libingan. At live mula sa Manila North Cemetery, may karagdagang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Mari, gaano na ba karami ang mga nagpunta dyan sa Manila North Cemetery? At nahirapan ba silang hanapin ang mga puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay? Jack, maraming ang mga kaserbisyo natin ang pumunta sa opisina ng Manila North Cemetery ngayong araw para nga magpatulong kung paano hanapin yung mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Hindi kasi may iwasan na makalimutan ng iba kung saan nakapwesto yung mga puntod na kanilang bibisitahin dahil nga 50,000 acres din ang laki nitong sementeryo. Kaya naman para mas mapadali ang paghahanap, meron ng website ang Manila North Cemetery, yung www.manilanorthcemetery.com na meron ding grave finder feature para mas mapadali ang paghahanap ng ating mga kaserbisyo. Pero as of 5 p.m. nga ngayong araw, nasa lalagpas na ng 16,000 yung bilang ng ating mga kaserbisyo na pumunta ngayon dito sa Manila North Cemetery kasabay nga ng huling araw ng paglilinis. Umulan man o umaraw, sige lang sa pagkiskis at paglilinis ang karamihan ng mga tao sa Manila North Cemetery ngayong araw. Ito na kasi ang ibinigay na deadline ng pamunuan ng sementeryo para sa mga taong gustong pagandahin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay bago ang undas. Kabilang sa mga yan, ang pamilya ng yumao at dating Pangulong Sergio Osmeña. Sa pakikipag-usap ng PRTV News team sa kanyang apo na si Mariza, ibinahagi nito na napili nilang maglinis ngayong araw upang hindi na makisabay sa dagsa ng tao pagsapit ng undas. Dagdag pa niya, ipinagbabawal na rin ang sasakyan sa loob ng sementeryo sa araw na iyon, kung kaya't mas mainam para sa kanilang pamilya na bisitahin ang kanyang lolo ngayon pa lamang. Pero paalala ng pamunuan ng North Cemetery, kahit banned ang mga sasakyan, magtatalaga rin sila ng mga e-trike pang libreng sakay sa loob ng sementeryo mula Oktubre 29 hanggang 31. Meron po tayong libreng yung e-trike po sa 29, 30, 31. Pero sa November 1 and 2, wheelchair na lang po tayo dahil hindi na po makapasok ng mga e-trike. Pagbabahagi pa ni Manila North Cemetery Director Daniel Tan, handang-handa na ang sementeryo para sa tinatayang 2 milyong kataong dadagsa sa undas. Sa ngayon, 99% ready na kami. Bawat musulok ng sementeryo, may mga CCTV po tayo. May mga civilian security po tayo dyan na namihikot. May mga tulonggis dyan na may mga masamang balakid. Wag na po dito sa Maynila. Dahil meron na pong gobyerno sa Maynila. Masusiring binabantayan ng pamunuan ang naghahabol ng paglilinis ngayong araw. Jack, pakiusap nga rin ng pamunuan ng Manila North Cemetery na sumunod sana ang ating mga kaserbisyo pagdating nga sa deadline para nga masiguro na magiging maayos at magiging ligtas para sa lahat ang undas ngayong taon. Jack? Mari, alam mo ba kung yung mga tindahan dyan o yung mga, yung mga nagtitinda sa loob ay pinalabas din sa ngayon? Okay. Okay, mukhang may problema ang signal natin. Anyway, maraming salamat sa inyong live report mula dyan sa Manila North Cemetery. Maraming salamat, Mari Ocampo.